Teka lang tol, bakit ka pala pumunta rito? Sino na nagbabantay sa kabilang barangay? Nag-alala kasi ako sa'yo kuya eh. Alam kong marami kang makakalaban dito eh. Ano ka ba? Mabuti na yung magkahiwalay tayo para nababantay natin ng pareho ang barangay. Oo sige, babalik na ako dun pag sikat ng araw. Mukhang ilang oras lang naman at mag-uumaga na. Kailangan na natin silang tapusin dahil dumadami nang namamatay. Pinag-aaralan ko lang ang kahinaan nila. Mahirap kung padalos-dalos tayo dahil hindi rin naman basta-basta makakalaban natin. May punto si Kuya Zimo nito. Mahirap magpadalos-dalos dahil kapag kaming dalawa na ang napatay ng mga aswang, lalong wala nang tutulong sa mga tao. Nang sumikat ang araw, ay bumalik na ako sa amin. Nagpaiwan si Kuya Zimo dahil kailangan pa siya ng mga tao doon. Tanghali na makauwi ako. Sa kubo ni Kuya Zimo ako dumiretso at dito nag-isip kung paano ang susunod kong gagawin. Masyadong mailap ang mga kiwig. Kung hindi namin sila hahanapin, hindi naman magpapakita ang mga to. Kaya kailangan namin gumawa ng strategy para mapatay ang kalaban. Naisip ko na lang na magronda gabi-gabi. Kahit pa isa-isang kiwig lang ang mapatay ko, ay malaking bawas na rin yun sa kanila. Sa tindi ng galit ko sa mga manlalasong kiwig, ay pinahiran ko ng dagta ng iputri ang gamit kong itak. Iniwasan ko lang madampian nito ang balat ko. Matapos ko magpahinga at nang sumapit na ang gabi ay lumakad na ako. 6:00 pa lang ng gabi ay wala ng tao sa paligid. Sa takot na malason sila at mabiktima ng mga kiwig. Kung may kita ko kayo ngayon mga aswang kayo, ipapalasap ko sa inyo ang pakaramdam ng mga nilason nyo. Sa paglakad-lakad ko ay napunta na ako sa masukal na bahagi ng lugar namin hanggang may nakita akong babae naglalakad at parang papunta sa gubat. Oy miss, bakit mag-isa ka rito? Gabing-gabi na, nasa labas ka pa. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba? Saka ikaw rin naman na, nasa labas pa kahit gabi na. Nagro-ronda kasi ako. May gumagalang aswang dito eh. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Pauwi na nga sana ako eh. Inistorbo mo lang. Teka, malapit ka lang ba rito? Gusto ko sana makainom eh. Baka pwedeng makainom sa inyo. Malayo na kasi ang bahay ko rito eh. Sige. Doon lang ang bahay namin. Ako nga pala si Teban. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Andeng. Ano, sasama ka ba o hindi? Syempre sasama. Nauuhaw nga ako eh. Tara na. Ramdam kong may kakaiba sa babaeng to. May punto ang pagsasalita niya. Kakaiba kesa sa punto namin. Kaya alam kong isa siya sa mga dayo. Kailangan ko lang alamin ito kung isa rin siya sa mga aswang tulad ng mga kasama niyang nanirahan na lang bigla rito. Naglakad siya papasok sa gubat. Nakikiramdam naman ako sa paligid pero hindi ako nagpapahalata. Hanggang sa nakarating na kami sa tirahan ni Andeng. 3 kubo to na magkakatabi. Pumasok siya sa unang kubong nadaanan namin. Ako naman ay naiwan sa labas. Nagmamasid ako sa paligid. Mukhang nag-iisa lang ang babaeng to rito. Kaya umusal na ako ng orasyong pangontra sa lason at orasyong sapin sa katawan bilang proteksyon ko. Paglabas ni Andeng ay may dala na tong isang basong tubig at iniabot niya to sa akin. Bago ko to ininom ay umusal ulit ako ng orasyon. Habang iniinom ko to ay ngumisi si Andeng at naglakad palapit sa akin. Naramdaman ko na ang pagpahid niya ng nagtaas sa katawan ko pero hindi ko na lang pinahalatang naramdaman ko to. Hindi ba ikaw ang pumasok at nagdakaw sa panglason ng pinuno namin? Anong sinasabi mo? Alam mo na ngayon kung ano o sino kami. Pineke ko ang pangangati ng balat ko at sakit ang ulo. Kunwari nanghihina rin ako na paupo sa lupa. Lalong napangisi ang babaeng to. Hinawakan niya ang braso ko at kinaladkad ako papasok sa kubo nila. Mukhang dito nila pinepreserba ang mga karne at laso na ginagamit nila. Tulad lang din to ng kubo ng matanda sa sementeryo. Bakit yung ginagawa to? Natural, para mabuhay. Laman ng hayop ang pagkain namin. Pero kailangan din namin ng laman ng tao para maging malakas. Pero maswerte ako ngayong gabi kasi kusa ka nang sumama sa akin. Hindi ko na kailangan pa maghanap ng mabibiktima. Kayo pumatay sa mga magulang ko. Magbabayad kayo. Paano mo pa kami magbabayarin? Ngayong gabi, magiging pagkain ka na rin namin. Hindi na kayo naawa sa mga bata at matatandang nilalason nyo. Pinapatay nyo sila. Alam mo, nilalason namin ang mga biktima namin kasi mabango sa pang-amoy namin ang atay nila. Malinamnam at masarap yon. Iniisa-isa nga lang namin ang paglason sa inyo para hindi nyo mahalata at para hindi kayo kagad mabilis maubos dito. Kaso dahil pakialamero ka, natuklasan mo ang sekreto namin. Kaya ngayon, sasamantalahin na namin bago kami lumipat ng ibang lugar. Pero mananatili muna kami rito kasi ang sarap niyong paglaruan Tumawa ng malakas ang babae habang nakatingin sa akin. Pang FAMAS award naman ang aktingan ko nito. Hindi ko nga akalain na pwede pala akong mag-artista. Tiniis ko pa konti. Hinintay ko makauwi ang mga kasama niya para hindi na ako mahirapang hanapin at kilalanin sila. Delikado man ang ginawa ko nito.
Pero ito na lang ang naiisip kong paraan para mapabilis ang pagbuksa sa kanila. Bahala na, ipinagpapa sa Diyos ko na lang ang lahat nito. Nagdasal ako ng taimtim at pagkatapos ay nakarinig na ako ng yabag ng mga paapapasok sa kubo. Pagtingin ko sa may pinto ay nakita akong pumasok dito ang isang matandang lalaki at babae. Sawag-sabahan na akong kumain ng bangkay. Kailan kaya tayo makakatikim ng sariwang laman ng tao? Yung tipong kamamatay lang. Nandito na pala kayo, ama, ina. Andeng, bakit ba ang lakas ng boses mo? Ama, makakatikim na tayo ng sariwang laman. May nahuli akong tao. Aba, saan mo nakuha ang lalaking to? Sumama siya sa akin ng kusa, ama eh. Naakit yata sa kagandahan ko. Wala ako naaamoy sa kanya. Baka hindi pa kumakalat ang lason, ama. Kasi kita nyo naman, malakas ang resistensya ng lalaking to. Ganun ba? Ang galing talaga ng anak ko. Makakatikim na tayo ng masarap na atay at sariwang karne ngayong gabi. Nakakasawa ng mga bangkay ng mga tao rito eh. Nagtawanan ng mga aswang nito. Kunwaring nangihina naman ako nang tignan ko si Andeng. Totoo ngang maganda siya, pero nakakapanghinayang lang dahil isa siyang aswang. Kayo lang ba? Tawagin nyo na kaya lahat para pagpiestahan nyo na ako. Bakit pa kami magtatawag na kasama? Makikihati pa sila sa amin, no? Sa amin pa lang ng pamilya ko. Kulang pa ang karne mo. Ganun ba? Pero yun ay kumakakain nyo ko. Tumayo ako mula sa pagkakahiga. Nakita kong nagulat si Andeng nang makita niyang nakakatayo pa rin ako at masiglang masigla pa. Akala ko nangihina ka dahil umi-epekto na ang lason. Ngumisi ako at hinugot ang itak na nakasabit sa tagiliran ko. Nagulat ang mga aswang at napatras sila. Masyadong nakampante si Andeng kasi hindi man lang niya ako nagawang itali. Magaling ba akong umarte para hindi mo mahalata? Kung tuso kayo, mas tuso ako. Ano ngayon kung hindi ka nalason? Hindi ka na rin naman makakalabas ng buhay dito. Hanggang sumugod si Andeng sa akin. Iwinasiwas ko naman ang dala kong itak. Dumaplis ang itak sa braso niya, kaya napasigaw to. Tapos umusok ang sugat nito, pero hindi pa naman ganun kalala. Akala mo ba mapapatay mo ako gamit lang ang itak mo? Hindi to ordinaryong itak lang, no? Tingnan mo, hindi mo na mapaghilom ang sugat mo. Ama, mag-iingat ka. May orasyon ng itak ng hawak niya. Hindi ko mapagaling ang sugat ko. Malit na sugat lang yan. Halika, tulungan mo akong patumbahin ng lalaking to. Hinarap ko ang mata ng lalaki. Nakangisi to habang nakatingin sa akin. Ngumisi rin ako dahil nakita kong biglang nanghina si Andeng. Agad naman tong inalalayan ng ina niya. Akala niyo ba simpleng sugat lang yan? Anong ginawa mo sa akin? Ipinahid ko lang naman sa itak na to ang ninakaw kong lason sa pinuno niyo. Nilason mo ang anak ko. Papatayin kitang hayop ka! At hindi lang yon. Alam niyo bang patay na ang pinuno niyo? Ano? Hindi totoo yan! Eh kung ayaw niyo maniwala, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya pinatay. Sinugod ko ng tagamata ng lalaki, pero nakatras to. Mabilis ang pagkilos nila, pero nasasabayan ko na to simula nang sanayin ako ni Kuya Zimo. Pero nang makita ng mata ng lalaki na sobrang hina na ng anak niya, inutusan nito ang asawa niya na harapin ako dahil kailangan niyang gamutin si Andeng. Mapagmahal din palang magulang ang mga aswang na to, pero ipapadama ko sa kanila ang sakit na naramdaman ng mga magulang na namatay ng anak dahil sa kagagawa nila. Inorasyon na ng mata ng lalaki si Andeng. Pinipilit nitong gamutin ang lason sa katawan ng anak. Tapos ang ina naman ni Andeng ay sumugod sa akin. Nagpalit anyo pa to sa isang itim na aso. Nagpambuno kaming dalawa hanggang nakagat niya ako sa braso. Pero kasabay nito, ang pagtara ko ng itak sa tagiliran niya. Umatungal to sa sakit habang si Andeng naman ay napasigaw sa takot nang makitang napatay ko na ang ina niya. Ina! Pesteng yawa ka! Papatayin kitang hayop ka! Susugod na sana ang mata ng lalaki, pero hinagis ko na sa kanyang itak na hawak ko. Hindi tumarak sa katawan niya ang itak, pero nadaplisan ko siya sa braso at tumalsik sa mukha niya ang dagtang nakapahid sa itak ko. Hindi! Nangihinang napaupo ang mata ng aswang. Nagsimulang mangati ang balat nito sa mukha, pati na rin ang daplis ng sugat nito. Hanggang sa nagpantal-pantal na to, dinampot ko naman ang itak. Si Andeng ay namumutla na. Mas delikado ang lagay nito dahil ang lason ay sa sugat niya mismo pumasok. Nang makita kong umuusal ang matanda para kontrahin ng lason, ay minabuti ko nang tapusin ang buhay nito ng mas mabilis. Kaya tinagpas ko ang ulo niya. Malas lang niya dahil hindi niya itinuro sa anak niya kung paano kontrahin ng lason. Kasi ngayon, mararanasan ni Andeng ang hirap at sakit na pinagdaanan ng mga biktima nila. Halos sumisingap na si Andeng sa hangin. Namimilipit sa sakit ang ulo at nagsusuka. Pero wala akong balak na tapusin siya. Pinanood ko lang ang paghihirap niya hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Kabayaran na yan sa mga atraso nyo. Kulang pa ang buhay nyo.
Sa dami naman na biktima nyo rito! Paglabas ko ng kubo, ay dinukot ko sa bulsa ko ang posporong baon ko. Mas mabuti nang masunog ang kubong to kasama ang mga itinago nilang dagta ng ipo tree. Madali lang na masunugin ang kubo. Saglit lang itinupok na kagad to ng apoy. Sinunog ko na rin ang 2 kubo pang nandito bago ko umalis at umuwi sa bahay ni Kuya Zimo. Kinabukasan, bago sumilip ang araw, ay nasa kabilang barangay na ako kung nasaan si Kuya Zimo. Dala ang natitirang dagta na nasa garapon. Nadatnan ko na lang na nagluluksa ang mga maraming tao rito. Kuya, anong nangyari? Bakit parang dumadami ang nabibiktima ng kiwig dito? Nasa lisihan nila kami tol. Habang may nahabol akong kiwig, ang mga kasama pala noon ay nambibiktima na pala sa dulong bahagi ng barangay. Ay nako, ikaw, bakit nandito ka na naman? Mas kailangan ka nila sa barangay natin. Wala na mga kiwig doon. Dito na yata sila namumugad eh. Yung natitirang pamilya ng kiwig doon. Tinapos ko na. Napatay mo? Pamilya ng kiwig? Oo kuya, sinunog ko na rin ang kubo nila. Eto nga't nakagat pa ako sa braso oh. Pero nagamot ko naman na to. Hanip tol, mas malakas ka pa sa akin ha. Kapag naging albularyo ka, baka mas maging malakas ka pa. Hindi naman kuya. Ginamitan ko lang ng strategy no. Kung hindi natin sila mahuli-huli, di tayo magpahuli sa kanila. Anong ibig mong sabihin? May plano na ako kuya. Delikado pero sana umepekto. Kung delikado, dapat pag-isipan muna nating mabuti. Mahirap ang sumugal kung buhay ang kapalit. Pero kuya, kung hindi tayo susugal, ilang bata pang mamamatay. Saka parang inaangkin na nila ang baryo natin eh. Nabubuhay na sa takot ng mga tao rito. Kaya dapat matigil ng mga kasamaan ng mga aswang na yan. Atin ang baryong to. Dayo lang sila rito. O sige, ikaw ang masusunod tol. Susuportahan kita sa binabalak mo. Salamat kuya. Hindi na lang to para sa mga magulang natin. Para na to sa mga taong nakatira sa baryong to. Wala namang ibang tutulong sa atin eh. Kundi tayo-tayo lang. Kaya nga siguro tayo ang pinupunterian ng mga aswang na yan. Dahil masyadong liblib ang baryo natin. Pero ngayon, lalaban na tayo. Sabihin mo lang sa amin kung ano matutulong namin sa plano mo. Ikinuwento ko kay Kuya Zimo kung paano ko tinapos ang pamilya ng kiwig gamit lang ang mga orasyong tinuro niya sa akin. Sinabi ko rin kung paano ko sila pinatay gamit ang sarili nilang panlason. Kaso konti na lang ang dagtang natitira sa garapon. Ang dagta naman na pinahid ko sa itak ay natuyo na rin. Kaya kailangan namin paghandaan ng paglaban sa mga kiwig. Lalo na't hindi namin alam kung gaano pa sila karami. Teka, paano to kuya? Tayo may kakayang makakita ng kiwig. Kaya tayo lang din ang makakalaban sa kanila. Yan nga rin ang problema ko tol. Kaya nasalisihan kami ng mga aswang na yan eh. Kailangan natin ng strategy kuya para manalo tayo sa laban na to. Naganda kami ni Kuya Zimo. Nagpalakas kami ng poder at pondo. Inipon din namin ang mga may sakit sa bahay ng kapitan at inorasyonan ng buong lugar. Sa ganitong paraan kasi ay hindi sila makakanti ng mga aswang. Dito na rin kami sa bahay ni Kapitan nag-usap-usap. Hindi na namin pasasamahin ang ibang mga kalalakihan sa lakad namin ni Kuya Zimo dahil baka ikapahamak pa nila. Dito ko na rin sinabi ang plano ko. Ano? Lalasunin mo ang sarili mo? Paano kung mamatay ka? Kuya, ang sabi ng aswang na napatay ko, mabango sa kanila ang atay ng taong may sakit. Kaya ito ang naisip kong paraan para sila mismo ang lumapit sa atin. Ipapain mo ang sarili mo. Hindi ko papayag. Delikado ang gagawin mo. Ito na lang ang paraan kuya. Hindi pa nila ako kilala. Ikaw kilala ka na nila. Pinaglalaroan lang nila tayo rito eh. Kaya ako nang bahala. Kapag dumating sila, saka ka magpakita. Tapos magpapatayin mo sila. Pero paano kung kumalat ng lason bago ka maggamot? Kaya ko namang gamutin ang sarili ko kuya. Paano kung mahirapan kang gamutin ng sarili mo? Ako na lang ang gagawa. Ipain niyo ang buhay ko sa mga aswang. Hindi ho pwede. Mahina na ang katawan niyo tatang. Baka ikamatay niyo ba ito bago kayo magamot? Matanda na ako. Tsaka ano pang saysay ng buhay ko? Pinatay na ng mga aswang ang asawa ko. Kaya hayaan niyo na akong tumulong para mapaghiganti ang asawa ko. Kami ang gaganti para sa inyo, tata. Hindi nyo kailangan gawin to. Pero mas magiging malakas kayo kung dalawa kayong lalaban. Paano makakalaban sa Teban kung may laso ng katawan niya? Hayaan niyo akong tumulong. Kahit matanda na ako, gusto ko magkaroon ng silbi ang buhay ko bago man lang ako mamatay. Porsigido sa pagtulong ang matanda nito. Yung ibang mga may sakit na nandito sa baryo ay nagpresenta na rin. Normal na sakit lang ang meron ng mga to at hindi naman ganun kalala. Pero makakatulong na to para palakasin ang amoy para maakit ang mga aswang na yon. Hindi ko naman kasi pwedeng pekein lang ang laso ng katawan ko tulad ng ginawa ko kay Landeng dahil hindi rin nila maaamoy na may sakit ako. Dalawang may sakit ang nagpresenta nito tapos inilagay namin sa iisang kubo. Ako ang kasama nila sa kubo at si Kuya Zimo naman ay nakatago sa kabilang kubo. Nakakulong lang kami sa mga kubo hanggang sumapit na ang gabi at dito ko na sana sisimulan ilagay ang dagta kay Tatang. Tang,
Sigurado ko ba talaga sa desisyon mo? Oo, gawin mo na. Pahiran mo na ako ng lason. Pero ayos na siguro tong dalawang may sakit na tutang. Pero mas mabango at mas nakakaakit sa kanilang amoy ng taong mamamatay na. Etong mga may sakit na to, malalakas pa sila. Kaya sige na, Teban, ipahid mo na sa akin ng lason. Hindi ko yata kayang gawin to sa inyo, Tang. Akin na, ako na ang gagawa. Kinuha ng matanda sa akin ng lason at pinahid niya to sa sarili niyang katawan. Nang sumakit ang ulo nito, ay inalalayan ko na siyang mahiga. Awang-awa ko habang inaalalayan siya mahiga sa papag. Hinanda ko na rin ang gagamitin ko para labanan ng kiwig. Kinuha ko ang natitirang dagta sa grapon gamit ang kapirasong sanga bago na upo malapit sa pwesto ni Tatang. Pinakikiramdaman ko ang paligid habang ang matanda ay nagsusuka at dumadaing sa sakit ng ulo. Pinagdadasal ko nito na sana dumating na ang mga aswang para magawa kong gamutin kagad ang matanda. Pero saglit lang ay dinig ko na ang mga kaluskos nila. Tanging sa kubong to lang ang may sakit, kaya siguradong dito sila sa akin pupunta. Kasi 3 may sakit, 3 rin ang kanilang mabibiktima. Hanggang narinig ko na may kumakaluskos sa tabi ng dingding ni Tatang. Mukhang binubutas na nila ang dingding ng kubo para kunin ang atay nito. Nang makita ko ang mahaba at matalim na dila nito, ay tinagpas ko to gamit ang itak. Napahiyaw sa sakit ang aswang at nang marinig ni Kuya Zimu yun, ay mabilis nung lumabas sa pinagtataguan niyang kubo. Inutusan ko naman ang mga kasama namin sa kubo na ipainom sa matanda ang tubig na may orasyon para magamot ang lason sa katawan nito. Mukhang naggalit ang kiwig sa labas kaya winasak nito ang pinto ng kubo. Pagpasok nito sa loob ay hindi nito inaasahan ang pagpahid ko ng sangang may dagta sa katawan niya. Napaatras to habang nanlalaki ang mata. Sinubukan nitong alisin ang dagta pero lalo lang tong kumalat. Ngayon, damhin niyo ang pakiramdam ng mga nilason yung mga hayop kayo! Bago pa makatakbo paalis, ginilitan ko na ang leg nito. Hindi to makasigaw dahil bumubulwak ng dugo sa leg nito. Nang makita kong wala ng buhay to, ay mabilis akong lumabas ng kubo para tulungan si Kuya Zimo. Hindi ako nagkamali sa ginawa kong pagpaplano. 5 kiwig na aswang ang umatake sa kubo ng gabing to. At base sa impormasyon na nakuha ni Kuya Zimo, 5 tao na lang ang natitira sa mga dayo. Nagulat ang mga kiwig nang makita nila kami. Ang isang kiwig ay lumapit sa akin dahil akala niya mahina lang ako at ordinaryong tao. Hinablot niya ako sa braso bago tumingin kay Kuya Zimo. Albularyo, umalis ka kundi papatayin ko ang taong to, pati na yung mga nasa loob ng kubo. Umalis man ako hindi. Alam kong papatayin mo rin sila. Marunong ka nang mag-isip ngayon. Anong pakiramdam na mapaglaruan, Albularyong Polpol? Malalaman mo kung anong pakiramdam niyang sinasabi mo ngayong gabi mismo. Tumango sa akin si Kuya Zimo kaya napangisi ako. Ipinahid ko sa aswang na yun ang hawak kong sanga na may dagta. Nagulat to na makaramdam siya ng kakaiba sa katawan niya. Dahil dito, binitawan niya ako. Anong ginawa mo? Yan ang lasong nakuha ko sa pinuno nyo. Hindi ba kayo nagtataka na wala na siya rito? Yun ay dahil tinapos ko na siya. Sumabat ang aswang at sinabi nitong hindi ang matandang napatay ko ang pinakapinuno nila. Namuno lang daw to sa pamilya ng kiwig na nakatira sa kabilang barangay. Kapag hindi kami nakabalik ngayong gabi sa kuta namin, lulusob sila rito at papatayin kayong lahat. Manahimik kang pangit ka. Nilalaso na nga ang katawan mo. Ang daldal mo pa. Mamatay ka na. Tinagpas ko ang leeg niya habang si Kuya Zimo naman ay hinahabol ang ibang kiwig na tumatakas. Sinundan ko siya at kahit mabilis silang kumilos ay nagawa naming sabayan ng mga to. Sinubukan nilang lumaban pero hindi nila kinaya ang lakas namin ni Kuya Zimo. Saglit lang inapas lang na namin ang 2 tumatakas. Sinundan naman ni Kuya Zimo ang isa pa at akmang papatayin pero pinigilan ko siya. Sinabi kong hayaan namin itong makalayo konti at saka ko siya niyayang sundan ng aswang na yon. Pumasok sa gubat ang aswang. Mukhang ang kagubatan talaga ang ginawa nilang kuta para makapagtago sa amin. Pero sa gabing to, hindi kami papayag ni Kuya Zimo na basta na lang kami matakasan ng aswang na yon. Medyo may kadiliman sa gubat pero sa gabay ng aming mga agimat at sa mutya ni Kuya Zimo, nasundan namin ang aswang. Sa pusod ng kagubatan pala sila nagtatago at nagpapanggap lang ng tumira sa baryo. Pero hindi kami sumugod kagad. Nagtago muna kami kung saan tanaw namin sila. Tol, maganda ka. Palakasin mo ang pondo mo at ang poder. Lulusob tayo. Sige Kuya Zimo, kailangan na nating tapusin to ngayong gabi. Narinig namin ang pagsumbong ng aswang sa pinuno ng mga to. Saglit lang ay nagsilabasan na sa mga kubo ang mga aswang. At nasaan yung tao ang mga to? Nagkatinginan kami ni Kuya Zimo dahil kaunti na lang ang bilang ng mga to. Ang iba'y matatandang babae, ang iba'y mga dalaga.
At sa tingin ko nito, ang mga nambibiktima at nangunguha ng pagkain nila ay ang mga kalalakihan. Nasa 7 na lang sila nito, pero mas marami pa rin sila kumpara sa amin. Nang malaman to ng mga aswang na patay na ang mga kasama nila, ay nag-iyakan ng mga to. At pagkatapos ay nagkaisang nakiusap sa pinuno nila na ipaghiganti ang mga namatay nilang kasama. Kuya, mukhang lulusob sila sa barangay natin. Babalik ba tayo doon? Hindi, baka madaming madamay. Dito na lang natin sila haharapin. Susubukan kong tigalpuin sila. Kapag nagtagumpay ako, lusubin mo sila. Sige kuya. Kitang-kita namin na nagpalitan yung aso ang mga kiwig. Ang iba sa kanila ay anyong baboy ramo naman. Nag-concentrate naman si Kuya Zimo para umusal ng tigalpo at ibinato to sa kalaban. Naramdaman to ng pinuno nila at agad na nagpalipad ng pangontrang orasyon. Bago pa man umepekto ang pangontra, ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko at sinugod ang pinakamalapit na aswang sa amin. Tinagka ko to sa katawan at bumao ng talim ng itak ko sa kanya. Dahilan para umatungal siya sa sakit. Toy, sa likod mo! Paglingon ko ay dinamba ako ng isang aswang kaya nabitawan ko ang itak na hawak ko. Bumagsak ako sa lupa habang nakaibabaw sa akin ang kiwig na nasaan yung aso. Sasakmali na sana niya ako pero naisangga ko ang braso ko sa leeg ng aso kaya hindi nito naabot ang leeg ko. Kinapa ko ang kapirasong sanga sa bulsa ko na may dagta at ipinasok sa bunganga nito. Napaatras ang aso at pilit isinusuka ang sangang nakatarak sa bunganga niya. Nakita ko naman si Kuya Zimo na lumusob na rin. Gumana na ang pangontra ng pinunong kiwig sa binatong tigalpo ni Kuya Zimo. Kaya nakakagalaw na sila. Kuya Zimo! Mag-focus ka sa spiritual na laban! Ako nang bahala sa pisikal na laban! Sige Toy, mag-iingat ka! 2 na ang napatumba ko. May 5 pa akong kalaban. Ang pinaka-pinuno nila ay nakatayo lang at nagmamasid. Para magsinusukat ito ang kakayahan ko. Ramdam kong kakaibang lakas nito. Kahit nasaan yung tao pa rin siya. Parang nakikipagtagisan to ng spiritual na lakas kay Kuya Zimo. Dadamputin ko na sana ang itak nang biglang may umatake sa akin na kiwig. Kinagat nito ang braso ko. Mabuti na lang at protektado ako ng kabal. Kaya hindi bumaon sa balat ko ang ngipin nito. Meron pang nagpahid ng lason sa katawan ko. Pero protektado rin ako ng orasyong kontra sa lason. Dala-dalawa na ang umaatake sa akin. Kaya umusal na ako ng orasyon para sa dagdag na lakas. Sinuntok ko sa ulo ang kiwig na kumagat sa braso ko. Pero hindi man lang to bumitaw. Mas lalo pa itong naging agresibo at naglaway. Mas diniin pa nito ang pagkagat sa braso ko. Hanggang nakita ko ang isa pang kiwig na aatake sa akin. Kaya buong lakas kong binitbit sa batok ang asong nakakagat sa braso ko. At ibinalibag to papunta sa gustong umatake sa akin. Napaatungal na lang ang mga to sa sakit. Mabilis kong dinampot ang itak ko bago pa ako sugurin ulit ng mga kasama nila. Pasalamat na lang ako dahil sa lakas na pinihiram sa akin ng orasyon. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang loob ko na sumugod sa natitira pang mga aswang. Tumakbo ang mga to papunta sa pinuno nila pero nahabol ko ang isa pa at sinaksak gamit ang itak. Agad umusok ang sugat nito hanggang sa maging abuto. Pinana, inuubos na nila tayo! Punyeta, huwag mo akong guguluhin! Ano? Nasaan na ang tapang nyo? Pagsisisihan nyo na dito pa kayo sa amin namugad. Pagbabayaran nyo ang pagpatay sa maraming tao na tahimik na nabubuhay sa baryong to. Kayo ang mamatay! Kahit na magtulong kayo, hindi nyo ko kaya! Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo, tanda! Dahil nasa pinuno ng mga kiwig ang atensyon ko, ay hindi ko napansin ang isang aswang na inikutan pala si Kuya Zimo. 4 na lang sila, pero malakas ang pinuno ng mga to. Hayop kang aswang ka! Kuya Zimo! Nang lingunin ko si Kuya Zimo, ay nakita ko nakasampa sa likod niya ang aso habang nakaupo siya sa lupa at kinakagat siya nito. Pinipilit pa rin ni Kuya Zimo na sanggain ang mga birada ng pinunong aswang. Kaya sinugod ko ang aswang na nakaibabaw kay Kuya. Mabuti na lang at may kabal na orasyon din si Kuya. Kaya hindi siya tinatablan sa pagkagat ng aswang. Huwag lang sanang mabasag ng pinunong aswang ang depensa niya. Alam kong pinoprotektahan din ako ni Kuya Zimo nito para hindi ako tamaan ng mga palipad hangin ng kalaban. Kaso kita ko nang nauubos na ang pondo niya. Sa galit ko nito ay sinugod ko nga ang aswang na nasa likod niya. Tumalo naman to para dambahin ako. Kaso laking pagkakamali ng aswang na to dahil sinalubong ng itak ko ang dibdib nito. Teka, alam ko na ang sunod nito. Alam ko na ang mangyayari. Kaya mabilis akong umiwas para hindi mabagsakan ng kiwig. Tagumpay naman ako nakaiwas. Pero ang hindi ko naiwasan ay ang pag-atake sa likod ko. Putya! Sa dami mong kakagatin, puwet ko pa talaga! Iwinasiwas kong itak sa likuran ko. Nadablisan ko naman ng aswang
kaya bumitaw to sa pagkakakagat. Nag-iiyak ang asong nasugatan ko, kaya na-distract ang pinuno nila. Tapos nanilisik ang mata nitong nakatingin sa akin. Anak ko! Ha? Anak mo pala ang pasaway na to? Masdan mo kung paano ko siya papatayin sa harapan mo! Hinuwakan ko ang nguso ng aso at tinagpas ang leeg nito. Nawalan sa focus ang pinuno ng aswang. Nagwala to sa galit at binira ako ng tigalpo. Pero sinanggayo ni Kuya Zimo. Kahit nanghihina na siya, alam kong nababawasan na ang pondo niya. Dahil ang iba'y pinapasa niya sa akin. Kaya mabilis na akong kumilos at sinugod ang pinunong aswang. Matapang ka pa rin lumalaban ha. Kahit wala ka ng kakampi. Patay na ang lahat ng kasama mo pati ang anak mo. Ngayon sabihin mo sa akin, masakit ba? Masakit bang mamatay ng anak? Papatayin kitang hayop ka! Sumugod ang aswang sa akin. Tinaga ko siya pero tumalbog lang ang ita ko sa katawan niya. Nagtaka ako kasi ang ita ko'y naorasyonan at mabisang panlaban sa aswang. Pero napagtanto ko na mukhang malakas din ang kabal ng aswang na to. Hanggang binigwasan ako ng aswang at sa lakas nito ay tumilapon ako sa punong malapit sa pwesto ko. Tapos naglakad palapit sa akin ang pinunong kiwig habang nanilisik ang mga mata. Sa galit nito, hindi na to nakakapag-isip ng tama. Wala na sa focus ang isip niya. Ang gusto na lang nito ay mapatay ako. Hanggang nalingunan ko na lang si Kuya Zimo. Nakaupo at umuusal ng orasyon. Nagpapalakas siya ng pondo para mabira niya ng malakas na orasyon ng kalaban. Walang paraan kasi para mapatay ko sa pisikal na katawan niya ang pinunong aswang na to. Kaya ang ginawa ko ay nilibang ko na lang to at ginalit para mawala ang atensyon nito kay Kuya Zimo. Tingin ko naman ng mga oras na to na malapit na rin ang umaga. Konting tiis na lang at matatapos na rin ang misyon namin. Matatapos na rin ang buhay ng huling kiwig sa lugar namin. Sige, lumapit ka! Galit ka dahil namatay ang anak mo? Kulang pa ang buhay niyang pantubos sa lahat ng buhay ng inutang niyo. Kaya dapat lang namamatay kayo! Hindi ko na hinintay makalapit ang pinunong aswang. Sinugod ko na to. Tumalbog sa katawan niyang itak ko. Kaya sinakal ako nito. Asa nagtapang mo bata? Papatayin kita gamit ang mga kamay ko! Sinubukan kong baklasin ang kamay niya sa leeg ko. Pero malabakal to sa tigas. Halos malagutan na ako ng hininga sa higpit ng pagkakasakal niya. Akala ko, ito na ang katapusan ko. Pero nagulat ako nang bigla na lang ako nitong bitawan. Napaluhod naman ako sa lupa. Habang habol ang paghinga, namamanhid ang leeg kong sinakal nito. Mabuti na lang protektado ako ng agimat. Kundi baka nabali nito ang leeg ko. Nang makabawi ako sa paghinga, ay nilingon ko si Kuya Zimo. Nakita ko siyang nakatayo at nakaturo ang kamay sa pinuno ng mga kiwig. Nakabawi na siya ng lakas at ngayon ay nakikipagtagisan ulit ng spiritual na lakas. Kaya pala nabitawan ako ng pinunong aswang dahil binira ni Kuya Zimo ng orasyon to. Pero malakas din ang pinuno ng mga kiwig. Nagagawa nito magpakawala din ng mga palipad-hanging pangontra kay Kuya Zimo. Galit na galit ang pinunong aswang pero mahahalata na rin sa kilos ito ang panghihina. Mukhang tinablan na to sa unang bira ni Kuya Zimo. Nagpanggap akong hinang-hina habang nag-iisip ng plano kung paano ko matutulungan si Kuya Zimo. Habang natatagalan kasi ay mas lumalaki ang chance na matakasan pa niya kami o kaya naman ay mapatay niya kaming dalawa. Hindi siya basta-basta uri lang ng aswang. Sobrang kunat ng balat nito at hindi rin to tinatabla ng lason dahil tiyak na may pangontra din to para rito. Hanggang nakaisip ako ng plano kaso hindi ko sigurado kung tatalab pa to nito. Kaya nagdasal ako ng patnubay at gabay bago huminga ng malalim. Dinampot ko ang itak na nabitawan ko nung sinakal niya ako. Makunat ang balat ng aswang na to pero kahit ang buhayang may makunat na balat ay may kahinaan din. Ito na ang katapusan mo. Tumayo ko at pinuntirya ang mata ng pinunong aswang. Mabilis ang pagkilos ang kinailangan ko nito. Kaya bumulong ako at umusal ng dasal. Diyos ko, tulungan niyo ako magtagumpay. Para to sa mga inosenteng tao na pwede pang mabiktima ng mga aswang na to. Tulungan niyo kaming manalo sa laban na to. Mabilis akong tumayo at hindi na nag-isip pa. Mabilis kong itinarak ang talim ng itak sa mata ng pinunong kiwig. Humiyaw sa sakit ang pinunong aswang. Kaya isinunod kong sungal-ngali ng itak ang bunganga nito. Nagsukato ng dugo bago napaluhod. Pilit niya akong inaabot pero umatras lang ako. Bago ko mas idiniin sa bunganga niya ang itak. Lalo tong nagdugo at umusok. Pero buhay pa rin ang aswang na to at nakakagalaw pa rin siya. Grabe, ang tibay mong halimaw ka. Bakit hindi ka mamatay-matay? Hanggang isang malakas na orasyon ang pinalipad ni Kuya Zimo na siyang tumapo sa buhay ng aswang na to. Nagulat na lang ako nang bumagsak to sa lupa at nawalan ng malay. Sinipa-sipa ko pang katawan nito para makasigurado. Pero hindi na to gumagalaw pa. Hindi na abo ang katawan nito dahil nasaan yung tao to nang mamatay.
Nang masiguro kong patay na talaga to, ay nilapitan ko si Kuya Zimo na nito'y nakakapit sa puno't nagpapahinga. Dumudugo ang ilong niya, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Ayos ka lang ba, Kuya? Dumudugo ang ilong mo. Normal lang to, tol. Naglabas kasi ako ng malakas na enerhiya. Grabe, ang angas nun, Kuya. Ikaw din, ang angas ang ginawa mo. Ang galing mong makipaglaban. Nagamit mo rin ang training mo dun sa pagsusundalo. Ang galing mo rin sa kombate spiritual, Kuya. Sigurado akong proud sa'yo sila nanay at tatay. Pati na rin si Tio. Pati sa ito, tiyak proud din sila. Halika na, sunugin na natin ang kubo nila para hindi na pamahayan pa ng iba. Kasama na rin ang bangkay ng hayop ng pinuno nila. Sinunog namin ang kubo, kasama ang bangkay ng pinuno nila, bago kami umalis sa lugar na yon. Sumikat na ang araw na makabalik kami sa barangay. Nakaabang sa amin si Kapitan at ang mga kababaryo namin. Nang makita nila kaming buhay pa, ay nagpalakpakan sila. Mga kababayan, patay na ang lahat ng mga aswang. Wala na tayong dapat ikatakot. Mabuhay ang magkapatid na albularyo! Mabuhay kayong dalawa! Naging malaya sa mga aswang ang bayan namin, kaya naging payapa ulit ang pamumuhay ng mga tao sa amin. Ilang taon din akong tumira pa rito, bago nagpasyang bumalik sa Maynila. Pero bago ko umalis, ay natupad ko ang pangako kong bumili ng kalabaw. Binigay ko to kay Kuya Zimo, at kung minsan ay hinihiram ni Ate Leona para panghakot sa produktong ibababa sa bayan. Dahil dito, kahit paano'y nabuhay sila na hindi kinakapos sa pagkain. Ako naman ay nagkaasawa at nanirahan na sa Quezon City. Dito na ako nagkaanak hanggang tumanda. Pero si Kuya Zimo ay tumigil na ngayon sa panggagamot dahil matanda na siya. Hindi na rin niya kaya maipaglaban pa sa mga aswang at elemento. Anak naman ni Ate Leona na si Buboy ang nagmana ng mga agimat niya dahil hindi na nga siya nakapag-asawa. Si Ate Leona naman ay namayapa na noong 2018 pa. Umuwi ako sa amin noon at kahit paano ay nakita ko ang pagbabago sa baryo namin. Naayos na ang daan papasok sa baryo kaya may electricity na sila. Pero hindi pa rin ganun kaprogresibo. Medyo liblib pa rin kasi to at bihirang dayuhin. Hindi ko alam kung may maniniwala pa sa kwento kong to, pero sinubukan ko pa rin ipasulat sa apo ko para mabahagi sa inyo. Wala kasing kahit sinong tagalabas ang nakakaalam na minsang sinakop ng mga aswang ang baryo namin. Hindi naman kasi nakakalabas ang balita sa amin, at kung may kwento man namin sa iba ay wala ring naniniwala. Dahil sa ngayon, importanteng may ebidensya bago paniwalaan. Wala man kaming maipakitang ebidensya na naganap to, pero sa puso namin nakaukit ang traumang pinagdaanan namin at ang kagitingan namin magkapatid na bigyang hustisya ang mga biktima sa baryo namin. Pero hindi na rin naman importanteng may maniwala. Ang mahalaga ngayon ay naibahagi ko na ang kwento namin magkapatid na albularyo, dahil dito ko napatunayan na mas malakas kapag nagtutulungan kayong magkakapatid. Hanggang dito na lang ang kwento ko, at sana'y nagustuhan niyo ang karanasan namin ni Kuya Zimo. Sa ngalan niya, ako si Teban, at ito ang kwentong magkapatid na albularyo na nakipaglaban sa manlalasong kiwig aswang.